Uy, sa lahat ng mga bagong college students dyan, sigurado ako pagkakita nyo sa curriculum, isa sa mga una nyong napansin yung NSTP. At baka iniisip nyo, isa lang tong subject na kailangang ipasa. Well, teka muna. Kasi ang National Service Training Program o NSTP ay higit pa sa isang requirement lang. Isa itong invitation, isang paanyaya para maging parte ka ng isang bagay na mas malaki pa sa sarili mo. So halika, samahan niyo akong alamin kung ano nga ba talaga ang nasa likod nito. Okay. So, para maintindihan natin kung ano ang NSTP ngayon, kailangan muna nating mag-throwback. Isipin nyo, dati, kapag sinabing service para sa kabataan, iisa lang ang ibig sabihin yan, ROTC. Puro military training, di ba? Pero, nagbago ang panahon. At kasama noon, nagbago rin yung panawagan para sa serbisyo. Mula sa isang purely militaristic na approach, lumawak yung konsepto. Hindi na lang ito tungkol sa paghahanda para sa gera, kundi tungkol na rin sa aktibong pagtulong sa pag-angat ng ating bansa. At itong pagbabago na to, hindi to basta nangyari overnight. Naging opisyal yan, isinabatas, at itong batas na to, ito yung nagsisilbing parang blueprint natin para sa isang bago at mas makabuluhang paraan ng paglilingkod. So ano tong batas na to? Ito na yun, ang Republic Act 9163 or mas kilala bilang the NSTP Act of 2001. Ang misyon niya? Sa totoo lang, simple lang pakinggan pero sobrang lalim ng kahulugan. Ang gisingin yung civic consciousness natin, yung pakialam natin sa bayan at ihanda tayo sa paglilingkod. Basically, ito yung batas na nagsasabi na, hey, bawat college student may mahalaga kang papel sa pag-unlad ng Pilipinas. At dito talaga yung pinakapuso ng batas Kasi binago niya yung definition ng pagiging mamamayan. Hindi na lang ito yung basta, okay, Filipino ako. Hindi. Ito'y tungkol sa pagiging aktibong kabahagi sa pag-unlad ng lipunan. So anong ibig sabihin yan para sa'yo? Ibig sabihin, binibigyan ka ng kapangyarihan at responsibilidad na maging ahente ng pagbabago. Wow, di ba? So, paano ba to nangyayari in real life? Kasi 'di ba may batas, pero paano to nai-implement? Ganito 'yan. Isipin nyo, yung RA 9163, yan yung main idea, yung malaking plano. Tapos yung IRR o yung Implementing Rules and Regulations, yan yung parang how-to guide or instruction manual para sa mga school. And then, andyan ang CHED, sila yung parang quality control, sinisigurado nilang maganda at laging relevant yung programa. So may sistema talaga. Okay, at eto na yung part na para sa'yo talaga. Ito yung pinaka-exciting. Kasi sa NSTP, hindi ka lang basta taga-sunod. May choice ka, may kapangyarihan kang pumili kung saang landas ng serbisyo ka nababagay. Parang choose your own adventure, di ba? So ano-ano ba tong mga landas na to? Let's check them out. Una, meron tayong Civic Welfare Training Service o CWTS. Ito yung para sa'yo kung ikaw yung tipo ng tao na gustong-gustong direktang tumutulong sa komunidad. Dito, hands-on talaga. Anong mga pwedeng gawin? Pwede kang ma-involve sa mga projects para sa kalusugan o kaya sa pag-aalaga ng kalikasan like tree planting. Pwede ka ring tumulong sa public safety at disaster preparedness o sumali sa mga community development projects. Dito mo mararanasan yung totoong aksyon na may totoong epekto sa paligid mo. So in other words, kung CWTS ang pinili mo, baka ikaw pala yung makakatulong sa barangay nyo na ayusin yung recycling program nila. O baka ikaw yung mag-organize ng isang health awareness campaign para sa mga kabataan. Ganon, maliit na bagay sa umpisa pero yung impact malaki. Okay, next path. Letter C, Training Service o LTS. Ito naman para sa mga may puso talaga sa pagtuturo at edukasyon. Kung passion mo ang mag-share ng kaalaman, this is for you. Sa LTS, ang mission mo ay maging ilaw sa iba. Anong gagawin mo? Pwede kang magturo sa mga bata o kahit sa mga matanda kung paano bumasa at sumulat. Pwede ka rin mag-assist sa mga community learning center at tulungan yung mga out-of-school youth.
Ang goal dito, ikaw yung magiging tulay para mabigyan sila ng mas magandang future. Isipin mo to, yung weekend mo, imbis na nakatambay ka lang, ginugugol mo sa pagtuturo sa mga bata sa community nyo. At sa bawat salita na natututunan nila mula sa'yo, para mo na rin silang tinutulungang buuin yung pundasyon para sa kinabukasan nila. Ang galing, di ba? At pangatlo, of course, andito pa rin ang Reserve Officers Training Corps o ROTC. Pero, teka lang, hindi na to yung ROTC na kinukwento ng mga lolo't lola natin ha. Ito na yung modernong version. Mas malawak, mas relevant. Kasi yung modern ROTC ngayon, hindi na lang yan puro marcha at drill sa ilalim ng araw. Ang focus na nito ay sa paghubog ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Oo, pero kasama na rin dyan ang ethical leadership, awareness sa human rights at napaka-importante, yung kakayahang tumugon sa panahon ng kalamidad. So mas holistic na siya. Okay, so baka iniisip nyo, ang ganda pakinggan, pero project lang naman sa barangay yan. Paano yan makakaapekto sa buong mundo? Well, dito na tayo mag-zoom out. Dito natin makikita kung paano yung maliliit na bagay na ginagawa natin ay may malaking epekto sa mas malaking picture. Kasi yung bawat project na gagawin nyo sa NSTP, gaano man yang kaliit tingnan, parte yan ng isang, tawagin nating local to global pipeline for change. Isipin mo yung pipeline, di ba? May pinanggagalingan at may patutunguhan. Ganun din yung effort mo. Nagsisimula sa komunidad mo, pero direct yung contribution yan sa mga pandaigdigang layunin. Para mas malinaw, tingnan natin to. Halimbawa, sumali ka sa isang coastal cleanup drive sa CWTS. Hindi ka lang basta nagpupulot ng basura. Ang totoo, tumutulong ka na sa Sustainable Development Goal number 14 para sa life below water. O kaya sa LTS, nagturo ka sa mga bata. Hindi ka lang nagturo magbasa, tumutulong ka sa SDG number 4 para sa quality education. At sa ROTC, yung mga disaster response drills nyo, contribution yan sa SDG 13 para sa climate action. See? Malinaw yung connection, di ba? Okay, pero sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng projects, may isang bagay na mas mahalaga pa. At yan yung nasa puso mismo ng paglilingkod, yung ating mga values at yung ating integridad. Kasi sa totoo lang, kung wala ang mga yan, baliwala lahat ng pagod natin. At dito sa PCU, merong tayong nagsisilbing compass o gabay. Yan ang ating core values, faith, character, and service. Isipin mo, yung faith, yan yung nagbibigay sa atin ng moral na basehan kung bakit natin ginagawa to. Yung character, yan yung nagpapatibay sa atin, yung disiplina para ituloy yung nasimulan. At kapag pinagsama mo yan dalawa, anong resulta? Yun ang tunay at makabuluhang service. Pero ano yung nagdudugtong sa faith, character at service? Isa lang, integridad. Yan ang pundasyon ng lahat. Yan yung semento. Kasi isipin nyo, ang serbisyo na walang katapatan, nawawalan niya ng saysay, nawawalan ng kapangyarihang magdulot ng tunay na pagbabago. Kaya naman, bilang mga NSTP students, napaka-critical na isa puso at isa buhay natin yung tinatawag na intellectual honesty. Ano ba to? Simple lang. Una, yung documentation mo dapat laging totoo at tama. Pangalawa, yung pag-report mo ng mga activities at resulta dapat tapat, walang exaggeration, walang kulang. At pangatlo, at siguro pinakamahalaga sa lahat, yung respeto at totoong pakikipag-ugnayan sa community na pinaglilingkuran natin. Non-negotiable yan. So, kung may isang bagay kayong tatandaan sa lahat ng to, sana ito yun. Ang NSTP, hindi siya subject na kailangan lang markahan ng past. Higit pa ron, isa siyang framework, isang training ground para hubugin tayo na maging mga mamamayang may tunay na pananagutan sa ating lipunan. Kaya ang huling hamon, iniiwan ko sa inyo. Ang challenge ay hindi lang para maintindihan ang NSTP. Ang totoong challenge ay ang isabuhay ito. Kaya ang tanong ko sa iyo ay simple lang. Handa ka na ba?